May oras na para mag-pause at mag-reflect para pag-usapan natin ang mga bagay na malapit sa iyo. Samahan ang millennial psychologist na si Rian Portugues para sa another Kwentuhan All About You. Magandang araw. Ako nga pala si Rian Portugues, your millennial psychologist, at welcome sa All About You, kung saan ito ang safe space mo at pag-uusapan natin ang tungkol sa iyo. Para sa araw na to, magbabasa tayo ng concern na for sure makaka-relate ang iba kasi ito po ay may kinalaman sa karupukan. Nanggaling yung question na to kay, piliin ang sarili. Hindi siya nagpakilala. Sabi niya, how can I overcome the feeling of wanting him back? 4 na beses na rin naman siyang nag-cheat sa akin. Nakapag-cheat din ako noon sa kanya. Ngayon, paano ko mapipigilan tong nararamdaman ko kasi bumabalik siya? Alam kong di na rin kami pwede sa situation namin. Alam mo, nandun na sa pangalan mo yung sagot. Di ba piliin ang sarili? Pero sa tanong mo, parang medyo gusto mo pang lumihis ng konti, no? Higa muna tayo ng malalim, no? Kilalanin natin yung nararamdaman mo, no? I think kailangan mo mag-grieve. Kasi alam mo, totoo yan. Mahirap talaga yan. Kapag naghiwalay na kayo, diba? Lalo pa halimbawa, di mo nga lang nasabi. Pero kung ilang beses nang nangyari yan, so nararamdaman ko mukhang matagal-tagal na kayo Isa sa mga pwede nating gawing trick, ibig sabihin, parang, di man form of deception, but parang medyo hack ng konti, no? Yung ating mind, pwede siyang magkaroon ng influence sa nararamdaman natin tsaka sa behavior natin. Hindi parating yung emotion yung nakaka-influence sa isip tsaka sa behavior. Minsan pwede mong baliktarin. Alalahanin ang epekto nung nangyari sa'yo. Ano kaya yun? Ano yung impact nun sa'yo? No, hindi naman sa kinukut-kut natin yung nararamdaman mo. No? Kasi minsan kailangan nating balikan lang para mahimas-masan naman tayo, na mauga-uga tayo ng konti, no? Diba? Deserve mo ba yung ganong klaseng pangyayari? Diba? Kahit pa sabihin mo na nag-sorry siya sa'yo, pero deserve mo ba yon? O recognize your progress? Simula nung mga nangyari na yon, for sure naman, kahit hindi ka pa fully healed, diba? At imposible naman din kasi ma-achieve yung fully heal. Diba? Yung sinasabi na parang talagang naghilom ka sa lahat-lahat, no? Imposibleng mangyari 100%. So at some point, may mararamdaman ka pa rin naman ng konti, di ba? So pero, kung titignan mo, may progress ka na din doon. Gaano ka nakalayo simula nung naghiwalay kayo. At syempre, yung panghuli natin, paano natin makakalimutan, no? Paano natin somehow ma-overcome yung ganitong klaseng pakiramdam, kung hindi naman natin ino-open yung sarili natin. Open yourself to new possibilities. Make new connections. Kasi kung connection yung nawala, di ba? Trust yung nawala, tapos medyo nalilito ka, pwede mo naman ma-regain ulit yung trust, yung connection, yung panibagong attachment, panibagong connection na yan, sa panibagong tao. And at saka syempre, kasama din dito para ma-overcome natin yung nararamdaman nating feeling na talagang nalilito ka, 'di ba? O kaya parang may bumabalik, 'di ba? May bumabalik sa buhay mo, tapos medyo parang nakakaramdam ka na naman ng karupukan, 'di ba? Practice mo yung self-care. Piliin mo ang sarili mo this time. Kung meron kayong same concern tulad ni piliin ang sarili, tingnan nyo lang yung email address sa baba, send nyo yung question ninyo. At muli po, this is Rian Portugues, your millennial psychologist. Maraming salamat.